Q, ngayong gabi. Sa gitna po ng mga indaka ng mga deboto ng Santo Niño, isang 12 anyos na babae ang biglang hinimatay. I-report sa amin siya nung isang concerned citizen sa loob ng simbahan. Sabi nga, may nahimatay daw sa loob ng simbahan. So, with the help nung taga-Bureau of Fire EMS ng Manila, tsaka yung sa group namin sa Raha, pinuntahan namin. Nung umaga, okay pa siya. Makulimlim naman, malamig. Pero nung dumating na yung mga around 11 o'clock, yung pagkatapos na makapasok yung puon ng Santo Niño, umaraw tapos uminit yung lugar. Dala nga ng binyagan, no? At the same time, maraming tao. Sana na piyesta pa. So, nainitan siya. At the same time, nahirapan din siya sa maraming tao. At the same time, nahirapan din huminga. Tinawag din naman kagad namin yung doktor ng City Health para makatulong din namin. Pag-alaman namin through the doctor na bunga ito ng tinatawag na heat exhaustion. So, nag-check kagad kami ng vital signs. Same time, nung nagkamali siya, nahihirapan din siyang huminga. So, nilagyan din namin siya ng oxygen via 2 liter na isang kanina. Ano nangyari sa'yo? Nahilot pa? So bago pa naman yata ako sa bahay, nag-survey. Nandiyan naman ba kasama mo? Saan ba yung kasama mo? Tulong ko. Felix, nung nahimatay ka ba, may naramdaman ka mo parang kumpong sa'yo? Felix Basta naman. Hindi natin pero huwag ka lang magalaw So wala kang istat sa'yo, no? Balikat, kamay, paa, leg, wala naman. Okay naman. Nag-ipilis mo naman. Kasama nung bata, yung nanay, tatay at kapatid niya. Dala nga ng panata na nila lagi nagsisimba sa tuwing piyesta ng Poon Santo Niño. Bukod sa pag-check natin ng vital signs, nag-check din tayo nung kanyang buong katawan, body assessment, mula ulo hanggang paa. Kalimitan sa mga nahihimatay, maaaring naumpog o kaya naman nabagok ang ulo niyan. So, chinek natin yung ulo niya, kung may mga sugat pa. Chinek din natin yung iba pang parte ng katawan niya, kung may mga bali ba o kung ano pa. In-advise natin sa kanya, bago natin siya palabasin sa ambulansya, the usual, baon siya ng tubig pagka pupunta sa maraming tao, kalawa, pamaypay. Kaya din kung may magpa-check up siya sa doktor. Sa 3 taong pagbabantay, nag-rescue sa pista ng Santo Niño sa Tondo, hindi maiwasan na magkaroon ng gulo sa gitna ng kasiyahan. Isang lalaki ang binato ng bote ng alak. Bandang mga alas 3 ng madaling araw, dinala yung pasyente, may sugat sa noo. Ayon sa kanya, ito daw ay nakuha niya sa lugar nila habang nagsasaway siya ng mga kapwa niya nagiinom. Kaklase nung ingay doon, sinuway ko. Dahil mga pinagmamalaki kay Sumay ko. May hawak na bilang pinak.
Isa siyang yung tawag namin stellate laceration. Medyo sanga-sanga yung sugat. Medyo malaki yung sugat sa noo. Usually, magkakadikit yung layers sa noo, no? Parang sa scalp, yung sa balat, tapos yung mga next 2-3 layers doon. Pagkakadikit yun hanggang doon. So, pag kinapa mo yun, makikita mo na yung nakadikit sa bungo. Kung hindi siya nabigyan ng antibiotiko, pwede magkaroon ng infeksyon. Infeksyon sa mukha, infeksyon sa utak, na pwede kumalat kung saan-saan. Sa short term, pag-usapan mo yung immediate aftermath, hindi man siya ganun kadelikado kasi kahit hindi tahiin yun, gumagaling naman siya. Yun nga lang, pangit ang sugat. Ito kasi mukhang nakainom. So, tapos alas 3 ng madaling araw, baka kasing na rin, antok, puyat, kaya medyo tahimik siya. Hindi lang ako siya. Kaya, bibigyan po namin kayo ng medical advice. Okay, so, pahinga mo na dyan, nakain mo. Pahinga mo na, kung kaya na, pwede na po tayo naman, ha? Pinating natin sa stretcher, wala nang buhay, wala nang hininga, wala nang tibok ang puso. So, nung chinek ko po yung pulse, wala na tayong makapang pulso.